Okay, so let's start our lesson for today. We have the zeros of function. For the zeros of function, so ito yung ways natin kung paano natin solve ang zeros of rational function. Okay, so first step, find the factors of numerator and denominator if possible. So bakit if possible? Kasi minsan yung given is naka-factor out ng dati or minsan naman wala siyang factor. Okay, so hindi na natin siya kayang i-factor out. Okay, so that's why if possible. So kung posibleng i-factor muna natin. Kapag hindi kayang i-factor out at wala naman talaga siyang factors, okay, no need to find the factors if wala naman talaga. Next, second step, identify the value or values of x that makes the function defined. So we will focus on the denominators. So ano ba yung value na magkakos ng zero na denominator? So yun yung hanapin natin sa second step. And third step, we will equate the factors of numerator into zero. So yung makukuha nating factors sa numerator, i-equate natin siya sa zero. And we will solve for the zeros of rational function. Okay, so for example, we have the function f of x is equal to x raised to 2 plus 7x plus 10 divided by x plus 2. Okay, so we will find the zeros of the function. So first step, find the factors of numerator and denominator. So ano po yung possible or ano yung pwedeng maging factors ng x raised to 2 plus 7x plus 10? Anyone? Sir, ako po. Yes po. X plus 5 po times x plus 2 po. Okay, very good. So we have x plus 5 and x plus 2. So yun yung magiging factors niya. Okay, so yung denominator, no need to factor out kasi nga hindi na natin may factor out pa yan. Okay, yan na yung pinaka-factor niya. Okay, so step number 2. Identify the values of x that makes the function undefined. So hanapin natin yung value ng x wherein magkukos siya ng undefined na fraction. So para gawin yun, okay, so ito yung function natin na naka-factor out na. Okay, so equate natin yung x plus 2 sa 0. Okay, and then transpose natin yung 2 sa right side equation. Since positive yung 2 natin, kapag in-transpose natin siya, magiging negative. So, ang mangyayari, we'll have x is equal to negative 2. Okay, next. Step 3. Equate the factors of numerator into 0. Okay po. So, ang gagawin natin, yung factors na nakuha natin kanina, which is x plus 2 and x plus 5, equate natin yun parehas sa 0. Okay, so ito yung factors natin kanina. Okay, dun muna tayo sa x plus 2. So, equate lang natin siya sa 0. So, we will have x plus 2 is equal to 0. Now, kailangan ma-eliminate natin lahat ng elements dito maliban sa x. Okay? So, ang gagawin natin, yung constant na 2, transpose natin siya doon sa right side equation. So, we will have x is equal to negative 2. Next, yung isang factor naman, which is x plus 5. So, we'll have x plus 5 is equal to 0. So, gagawin natin, eliminate natin lahat ng elements na kasama ng x or maliban sa x. Okay? So, transpose natin yung positive 5 to the right side of the equation. So, yung positive 5 magiging negative 5. Therefore, we have x is equal to negative 5. Okay, next. Alamin natin kung yung bang zeros na nakuha natin, zeros of function na nakuha natin is hindi kaparehas dito sa nakuha nating value sa second step. Why po? Kasi kapag merong parehas na value dito, okay, magiging undefined yung function natin. So ito kasi yung value na iniwasan natin magkaroon.
So since parehas yung isa doon sa zeros natin, zeros of function, meaning hindi natin pwedeng gamitin ito, okay, na value ng x. Kasi nga po, pwedeng kung magiging undefined yung function natin. Okay? So meaning, ang magiging zeros lang ng function natin is x is equal to negative 5. Ito lang po. Hindi natin isasama yung negative 2 kasi magiging undefined yung function natin. Questions po? Before we proceed to our next example. Okay, siguro wala dahil wala nag-raise ng Sir, question. paano po? Yes po. Paano pag? Sir, paano po pag magkaiba po parehas yung sagot? Okay, for example, walang negative 2 dito. For example, ito ay negative 3, ganun. Yun ba Opo. yung question mo? Okay, kapag ganun ang case, ang zeros of function natin ay magiging negative 3 and negative 5. Dalawa yung magiging zeros of function natin. Thank you po. Okay? So, welcome. Next example. Okay, so find the zeros of function f of x is equal to 2x raised to 2 plus 3x all over x minus 2. Okay, first step ulit. Kunin natin yung factors ng numerator and denominator. Okay, so factors ng numerator. Ano ang factor ng numerator? Anyone? Try lang. Baka merong may gusto mag-try. Okay. So, para makuha natin yung factors nito, ang gawin natin, tignan natin yung mga elements na parehas dun sa dalawang term. Okay? So, ano ba yung term na parehas meron dun, or ano ba yung element na parehas meron dun sa dalawang term? Okay? Anyone? Ano kaya yung merong similarity dito sa dalawang term na to? X po. Okay. So, yung x, pwede natin siya i-factor out. Since yung first term ay merong variable x, yung second term ay meron ding variable x. Okay, so pwede natin gamitin yung x as a factor. Okay, so ang mangyayari, i-factor out natin tong numerator. So ito yung magiging result. Okay po. So kapag minultiply natin yung x by 2x, magiging 2x raised to 2. Kapag i-multiply naman natin yung x by 3, magiging 3x. Therefore, ito po yung magiging factor niya. Po. X times quantity 2x plus 3. So, hindi palaging, ulitin ko po, hindi katulad ng sinabi ko noon, hindi palaging ganito yung factors natin. Hindi po, hindi laging ganyan. So, pwede rin magkaroon tayo ng factors na ganito. Yan. Okay, so let's proceed. Identify the values of x that makes the function defined. So, balik ulit tayo doon sa ating denominator. Okay? So, ano yung pwedeng value ng x na mag-cause dito ng 0? So, equate natin siya sa 0. Okay? Ulitin natin. Transpose natin yung negative 2 sa right side. We'll have positive 2. Okay po? So, kung mapansin nyo kapag substitute natin yung 2 dito sa ating denominator, magiging 2 minus 2. Or the answer will be 0, which is magkakos siya ng undefined. Next, step 3. We need to equate the factors of numerator to 0. So yung factors na nakuha natin kanina is x tapos 2x plus 3. Okay? So equate natin yung x by 0. So since wala naman na tayong kailangan i-eliminate pa dito sa first factor natin, so as is na yan, wala na tayong gagalawin dyan. Okay? Next na yung factor out natin is yung 2x plus 3.
or factor out. Equate, I mean, the 0. Okay? So, to solve this one, bigyan natin, tatanggalin mo natin yung constant. Okay po? Yun muna yung i-eliminate natin, yung constant muna. So, we will, ang gagawin natin is, transpose natin. Okay, very good. Transpose natin yung 3 doon sa right side na equation. So, pag in-transpose natin, magiging negative 3. Okay, so the result will be 2x is equal to negative 3. Now, anong pwede natin gawin dito sa 2x and negative 3 para mawala yung numerical coefficient na 2? Divide both sides by 2 po. Okay, we will divide both sides by negative 2 para, or positive 2 rather, para matanggal yung 2 dito sa left side ng equation. Okay, so we'll have 2x divided by 2 is equal to negative 3 divided by 2. So cancelled out yung positive 2. We'll have x is equal to negative 3 over 2. Okay? So dito sa ating denominator, so ang restricted value natin is 2. Okay? Positive 2. Since walang positive 2 dito, okay, ang gagawin natin, ang magiging zeros of function ay x is equal to 0, tapos x is equal to negative 3 over 2. Okay po? Questions? Okay? So, wala naman. So, dito pala sa ating restricted values, dito sa step number 2, hindi palaging isa lang yan. Okay? Nagkataon lang na isa lang yung, or naka-factor out ng dati yung dito sa denominator natin. Okay? Kung in case na magkaroon tayo ng dalawang factors dito sa denominator, magiging dalawa yung ating restricted value. Okay po? So, meaning, nakadepende yung restricted value natin or yung iniiwasan nating value ng x dito sa given na problem or given na function. Nakadepende pa rin sa denominator. Since dito, isa lang naman yung factor na meron tayo sa denominator, that's why isa lang yung magiging restricted value natin. Okay? So, wala nang tanong sa zeros of function. Wala na po. Okay? Very good. So, now let's proceed to the vertical and horizontal asymptote. So, paano natin ma-identify yung vertical and horizontal asymptote? Okay. So, vertical asymptote muna tayo. So, first, we need to find the value of x that makes the function undefined. So, patulad nung ginawa natin sa step number 2. Okay? Patulad ng ginawa natin dito. Actually, dito, ito na talaga yung vertical asymptote. Itong x is equal to 2. Okay? Yan yung vertical asymptote natin. So, ito yung step para ma-solve natin yung vertical asymptote. Tayo dun sa ating example. So, hanapin natin yung value that will make the denominator equal to 0. For example, we have 2x plus 5 divided by negative 2 minus x plus 3. So, focus tayo doon sa denominator pag naghahanap tayo ng vertical asymptote. So, equate natin sa 0 yung denominator. So, magkakaroon tayo ng negative 2 minus x plus 3 is equal to 0. Okay? So, ano yung pwede muna nating eliminate dito sa equation na to? Yung negative 2 po, yung constant term po. Okay, yung constant term, i-transpose natin sa right side. So, yun muna yung una nating palaging tatanggalin, yung constant natin. Okay? So, ang gagawin natin, transpose natin negative 2 sa right side na equation. And then, yung negative 2 magiging positive. Okay po. And then,
Gusto nating x na lang muna yung matira dito. Okay? Ayaw natin ng may negative dyan para mas madali siyang solve. Okay, so paano natin tatanggalin yung negative sign? So, gagawin natin, we can divide both sides by negative 1, or we can also multiply both sides by positive 1. Okay, bakit po multiply by positive and divide by positive or negative? I mean, bakit kailangan i-divide or multiply by negative 1? Okay? Para po ma-cancel out yung negative sign. Kasi nga po, di ba, alam naman natin, kapag same sign, tapos nagmo-multiply tayo, ang result ay magiging positive. Okay po. Bakit 1 yung ginamit? Para po hindi na madagdagan pa ng numbers yung dito sa ating dun sa left side na equation natin. Okay? Kasi nga ito ay negative 1x raised to 3. Okay? That's why divide natin siya sa negative 1 para ma-cancel out yung negative number. Okay? So the result will be cube or x raised to 3 is equal to negative 2. Okay. So paano natin matatanggal yung power of 3 dun sa x? Ano pwede natin gawin? Ano pwede natin gawin doon sa power of 3 para matanggal yan? Sir, try lang po. Sige po. Ano po, divide both sides po by x squared. Hindi ko po alam. X squared. Okay. So, magkakaroon na naman tayo dito ng x. Okay. So, yun yung iniiwasan natin. Okay po. So, anong ginagawa natin sa x squared para mawala yung squared? Di ba kinukuha natin yung square root? So, kung sa x squared, kinukuha natin square root para mawala yung power, anong pwede natin gawin dito sa x raised to 3? Okay, so pwede natin kunin yung cube root. Okay po? So, kunin natin yung cube root ng x raised to 3 tsaka yung negative 2. Okay? Para ma-cancel out yung exponent ng x raised to 3 natin. Okay? Para mawala yung 3. Now, ang question ko po, meron po bang cube root ang negative number? Meron po bang cube root ang negative number? May cube root po ba Wala ang po. negative number? Wala po. Okay. Okay. So, sure na walang cube root ang negative number. Okay, ano ang cube root ng 1? Positive 1. Ano ang cube root ng positive 1? So, 1 po. okay, so kasi kapag meron tayong tatlong 1, kasi multiply natin, magiging 1 pa rin yung sagot. 1 times 1 times 1 is equal to 1. Okay. Now, ano naman yung tatlong numbers na pwede nating i-multiply na mag-result ng negative 1? So, kung sa positive 1, kanina, meron tayong tatlong 1 na multiply. Okay? So, sa negative 1 kaya, ano kaya yung tatlong number na pwede nating i-multiply para maging negative 1? Sir, dalawang positive 1 po, tapos isang negative. Okay, so pwedeng dalawang positive 1, pwede rin namang mayroong kasamang isang negative 1. Pero ang hinahanap natin dapat yung magkakaparehas. Okay, magkakaparehas yung sign, magkakaparehas yung number. How about tatlong negative 1? Mag-result Yes po. kaya siya?
Okay, so negative 1 times negative 1, the result will be positive 1. Okay? And then multiply ulit natin sa negative 1, magiging negative 1. So therefore, yung negative 1, kapag kinuha natin yung kanyang cube root, okay, ang cube root niya is negative 1 pa din. So meaning, meron palang cube root ang negative na number. Okay po? So yung sinasabi ninyo na walang roots na negative, yun ay kapag even yung kanyang index. Okay po? For example, square root of negative 2. Okay, so yun yung hindi pwede kasi may imaginary number. Kapag even itong index, 2, 4, 6, 8, 10. So yun yung mga ganyang number, mga even numbers. Hindi pwedeng magkaroon ng negative dito. Okay? Pero kapag odd numbers like 3, 5, 7, 9, yan, pwedeng magkaroon tayo dito ng negative numbers. Okay po? So meaning merong cube root ang negative 2. Okay? So let's cancel out yung exponent natin. So the cube root of negative 2 is negative 1.2599. So this is a non-terminating decimal. Kaya po inkat ko na yan. Okay? Yung ating cube root. So meaning, kapag nagkaroon tayo ng ganitong function, ang kanyang vertical asymptote is negative 1.2599. Okay po? Approximately. Question po sa vertical asymptote? Wala po. Okay. Same lang naman siya dun sa second step, no? Kanina. So, pag nalito kayo dito, balik lang kayo dun sa second step nung ginawa natin kanina. So, yun din yung pag-solve ng vertical asymptote. Okay? So, horizontal asymptote. So, sa horizontal asymptote, okay? So, sa horizontal asymptote, ang kagandahan dito is we don't have to solve anything. Okay? So, hindi natin kailangan mag-solve. So, yun yung kagandahan sa horizontal asymptote. Yun nga lang, magme-memorize kayo ng conditions. Okay po. So, unang condition, if the degree of the numerator is less than the degree of denominator, then the horizontal asymptote is y is equal to 0. Okay? So, ibig sabihin, kapag yung degree ng numerator ay mas mababa kaysa degree ng denominator, ang magiging asymptote natin is y is equal to 0. Okay? So, for example, we have 2x plus 5 divided by negative 2 minus x raised to 3. Okay. So, paano natin malalaman yung degree? So, yung degree ng denominator tsaka yung degree ng numerator, nakadepende yan doon sa kanilang exponent, doon sa exponent ng variable na meron sila. Yung highest exponent. Okay? Kung ano yung highest exponent ng variable, yun yung magiging degree ng numerator and denominator. Okay. For example, sa numerator natin, okay, ang meron lang tayong variable dito is yung 2x. Ano po ang exponent ng x natin? 1 po. Okay, 1. Meaning, ang degree ng numerator natin is 1. Okay? How about sa denominator? Ano po kaya ang magiging degree ng denominator natin? 3 po. Okay, 3. So, yung numerator, ang degree niya is 1. Yung denominator naman, ang degree niya is 3. So, according doon sa ating first condition, okay, kapag mas mababa yung degree ng numerator kaysa sa denominator, ang magiging asymptote niya is 0. Horizontal asymptote is equal to, or y is equal to 0. Okay po. So, hindi tayo nag-solve
in-identify lang natin yung degree ng numerator and denominator. Okay po. Okay, last 10 minutes sa Zoom. Okay. So next, condition natin. Okay. If the degree of numerator is equal to the degree of denominator, the ratio of the leading coefficient of the numerator and denominator will be the horizontal asymptote. Okay, for example, meron tayong 2x raised to 2 plus 9 sa numerator, 3x raised to 2 minus 5 naman sa denominator. So ano po yung ibig sabihin ng condition? So kapag parehas daw yung degree ng numerator and denominator, okay? So yung leading coefficient yung magiging horizontal asymptote natin, yung ratio ng leading coefficient. Okay? For example dito, meron tayong x raised to 2. Okay? So ito yung degree. Ang degree ng numerator ay 2. Ang degree naman denominator is 2. So meaning equal yung kanilang degree. Ang gagawin natin, kukunin natin yung leading coefficient, 2 and 3, and then kukunin lang natin yung ratio. So ang horizontal asymptote natin ay magiging 2 over 3. Okay po? Nagets po ito? Yes po. Okay. What if, tingnan natin yung sa example number 1. What if meron tayong 2x raised to 3 dito sa number 1? Ano kaya yung magiging horizontal asymptote natin? Sir, wala na po. Po? Sir, wala na pong, hindi na po magkakaroon ng horizontal asymptote. Pag Asymptote. mataas po yung numerator kaysa sa denominator po. Hindi, I mean, pag naging 2x raised to 3 ito. Kapag naging 2x raised to 3. Ay, 2 po, sir. Ang magiging, anong Negative magiging, 2 po. okay, magiging negative 2. Kasi, kapag naging 2x raised to 3 ito, okay, so ang magiging leading coefficient natin is 2, and then, negative 1, kasi negative 1 ito. Okay, so 2 divided by negative 1, answer will be negative 2. So, in case na maging 2x raised to 3 ito, magiging negative 1 or negative 2 yung ating horizontal asymptote. Okay. So, mukhang merong nag-advanced reading sa inyo. Okay. So, very good yan. So, sa pagdating sa number 3, okay, if the degree of denominator is less than the degree of numerator, then there is no horizontal asymptote. Okay. So, kapag mas mataas yung degree ng numerator kaysa sa denominator, wala po tayong magiging horizontal asymptote. Okay? For example, we have 2x raised to 2 plus 9 divided by 3x minus 5. Okay? So, dito sa numerator, ang degree natin is 2. Sa denominator naman natin, ang degree natin is 1. Okay? So, meaning, mas mataas ang degree ng numerator kaysa sa denominator. Kapag ganun nangyari, wala po tayong horizontal asymptote. Okay po? So, questions? So, lahat ng questions ninyo, erase nyo na po ngayon. Ano pong questions po natin regarding sa topic? Okay, nagets naman lahat. Very good. So, how about the others? Okay, so since wala naman nag-raise ng question, siguro nagets naman. By the way, since konti lang tayo ngayon, so I came up with an idea na i-record tong Zoom meeting natin. Okay? So i-upload ko to sa ating or dun sa YouTube ulit kasi I think hindi to kakasya sa Messenger. Hindi to i-upload ng Messenger. Hindi to may upload sa Messenger. That's why i-upload ko siya ulit sa YouTube tapos send ko na yung link para dun sa mga classmates niyo na hindi naka-attend dito. Okay po? Opo.
Sige, sir.